Sa bidyong ito, makikita ang malabalahibong hayop na tila napakalaking daga. Kahawig ito sa nahuling hayop ni Kuya sa kanyang pond. At ganoon din ang hawak ng isang ito. Napakalaki din ng mga nahuli sa mga larawang ito. Pamilyar ka ba sa hayop na ito? Ito ay ang beaver, isang rodent na kayang pumutol ng puno. Kaya naman binansagan silang nature's lumberjacks o magtutroso. Gaya ng isang to na inabot na ng gabi sa pagkagat ng puno. Kaya nilang makatumba kahit pa nga malalaking puno. At pagdating sa langoyan, di rin sila nagpapatalo. Sa katunayan, kilala rin sila bilang nature's engineers. Dahil mula sa mga pinutol nilang kahoy, nakakagawa sila ng dam na parang natural-born engineers na walang blueprint. Pero may perpektong instinct para sa construction. Ang galing, di ba? Ang beaver ay isang semi-aquatic rodent na may matatalas na ngipin, makapal na balahibo, webbed feet at buntot na parang paddle. Sila ang ikalawang pinakamalaking rodent sa buong mundo, kasunod ng capybara. Matatagpuan sila sa North America, Europe at Northern Asia, partikular sa mga ilog, lawa, sapa at wetlands. Noon ay maraming beaver ang naninirahan sa England pero kalaunan ay naubos noong 17th century dahil sa matinding panguhuli. Hinahunting sila para sa kanilang karne at balahibo na ginagamit sa paggawa ng hats, coats at gloves. Bukod sa kanilang kakaibang itsura, ang beaver ay kilala rin dahil sa kanilang pambihirang kakayahang magtayo ng beaver dam. Ito ay isang istrukturang gawa sa kahoy, putik, bato at damo na inilalagay nila sa gitna ng daluyan ng tubig. Ang beaver dam ay karaniwang nasa 1.5 meter ang taas at maaaring umabot sa humigit kumulang 100 meters ang haba. At hindi ito basta-bastang tambak lang dahil hinaharang o pinapabagal ng dam na ito ang daloy ng tubig sa ilog o sapa, kaya nagkakaroon ng tila lake o pond sa likod nito. Pero bakit nga ba sila gumagawa ng dam? Gumagawa ang mga beaver ng dam para magkaroon sila ng ligtas na pond kung saan maaari nilang itayo ang kanilang beaver lodge. Ang lodge na ito ay gawa sa mga sanga, kahoy, bato at putik at may pasukan sa ilalim ng tubig na kaya nilang languyin. Sa loob ng kanilang lodge, may ligtas silang lugar para matulog, alagaan ang kanilang mga anak, manatiling mainit sa taglamig at magtago mula sa mga predators gaya ng wolves, coyotes at mountain lions. Bukod pa dito, malaking tulong din ang dam para mas mapadali ang pagkuha at pagdala nila ng pagkain at iba pang materyales sa kanilang lodge. Paano nila ito ginagawa? Gamit ang matatalas nilang ngipin, ginangat-ngat ng mga beaver ang katawan at sanga ng mga puno na malapit sa ilog o batis hanggang sa tuluyang bumagsak ang mga ito sa dumadaloy na tubig. Sa pagbagsak ng mga ito, nagsisimulang maharangan ng agos at nagkakaroon ng diversion. Pinapatibay pa nila ang simpleng istruktura na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bato, dahon, sanga, damo at iba pang halaman na kanilang makita. At unti-unti, nabubuo nila ang matibay na superstructure na beaver dam. Isang patunay ng husay nila sa paggawa ng dam ay ang pinakamalaking beaver dam na natuklasan sa Wood Buffalo National Park sa Canada. May haba itong halos 850 meters na sa sobrang laki ay nakita sa satellite photos noong 2007. Ito ang pinakamahabang beaver-made structure na naitala sa Guinness World Records at pinaniniwala ang ginawa ng iba't ibang generation ng beavers simula pa noong mid-1970s. Pero may epekto ba ang mga beaver dams na ito sa kapaligiran? Sa katunayan, malaki ang ambag ng beaver dams hindi lang para sa mga beavers. Ang mga ponds na nabubuo dahil sa mga dam na ito ay nagsisilbing tirahan para sa iba pang hayop sa wetlands tulad ng mga ibon at isda. Nakakatulong din ang mga ponds na ito na makontrol ang pagguho ng lupa. Gayunpaman, ang paghuhukay ng mga beaver ay maaaring magdulot ng kahinaan sa mga flood bank at nagre-resulta sa mas pabago-bagong pagdaloy ng ilog. Dagdag pa rito na kapag gumuho ang kanilang mga lungga, maaaring makasira o makapagdulot ng baha sa kalapit na komunidad.
Sa kabuuan, ang beaver ay natural engineer na may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse ng ating kalikasan. Nagpapatunay na kahit maliliit na nilalang ay kayang magbigay ng napakalaking kontribusyon sa mundo. Ikaw ka-awesome, may kilala ka ba na mala beaver sa sipag at talento? This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!